Problema sa negosyo. Paano nga ba solusyonan ang problema sa maliit o nagsisimulang negosyo? O sa pangkalahatang sentido sa kaisipan, ano nga ba ang definisyon ng negosyo? Problema sa negosyo. Paano nga ba solusyonan ang problema sa maliit o nagsisimulang negosyo? O sa pangkalahatang sentido sa kaisipan, ano nga ba ang definisyon ng negosyo? In a practical sense, ang negosyo ay isang proseso na binubuo ng mga problema o isang malaking problema na kailangang mabigyan ng pinakaangkop na solusyon para makamit ang layunin o misyon na isang kapakinabangan katulad ng advocacy, legacy, or tuloy-tuloy na daloy ng pera. Kailangan mong makamit ang tamang solusyon. Sa madalit sabi, ang negosyo ay isang talagang problema. Problema talaga yan na dapat mabigyan mo ng solusyon. Bago ka makagawa ng solusyon, siguraduhin mo muna na nagkaroon ka ng mga pag-aaral, pag-iimbestiga at feasibility study sa partikular na negosyo mo. Kasama na doon ang pag-interview mo sa mga tao, na mga eksperto or may mga karanasan na katulad ng konsepto at senaryo ng negosyo mo. Dahil sa bawat problema na maresolba mo, sigurado may oportunidad, pakinabang at daloy na pera na mangyayari na makukuha mo. Kasabihan nga ng iba, be a problem solver, not a negative thinker. Gumawa ako ng mga sumusunod na mga praktikal na mga steps na magbibigay solusyon sa mga problema sa negosyo ayon sa aking mga naging karanasan. Una, identify mo ang problema para mabigyan mo ng tamang solusyon. Mahalaga talaga na alam mo kung ano ang eksaktong problema para mabigyan mo ng eksaktong solusyon. Pangalawa, magbigay ng tamang solusyon. Sa stage na ito, nangangailangan ito ng critical thinking o pagtitimbang ng mga katuwiran, pagsusuri, at creativity or pagiging malikhain. Dapat may mga pag-aaral na ginawa ka bago ito gawing solusyon. Pangatlo, execution. Gawin na agad. Huwag nang patambay-tambay. Pag may solusyon na, gawin na agad. Sa pag-execution ng solusyon, dito magaganap na sa stage na ito ang mga possible failures or kabiguan. Para ka nagta-trial and error sa problem solving na algebra. Alam mo yun? Sa maraming dahilan, dahil nga ang feasibility studies o pag-aaral na isinagawa mo ay theory lamang, ang pag-execute ng actual ay talagang naiiba sa theory. Kaya expect mo na, magkakamali ka talaga ng paulit-ulit. Pero ito yung mga tinatawag na pagkakamali o tamang pagkakamali. Pang-apat na step, magpatuloy ka lang kahit patuloy na nagkakamali ka hanggang sa ma-perfect mo na ang sistema ng solusyon. Darating ka dun. Dahil sa paulit-ulit mong pagkakamali, mape-perfect mo na yun. Sabi nga ni Michael Jordan, I failed over and over again, that's why I succeed. Practice makes perfect. Kasi wala naman talagang perfect. Kailangan mo talaga magkamali para maging perfect. At si Thomas Edison, alam mo ba, nagkamali ng 2,774 times bago niya na-perfect yung light bulb at napailaw yung light bulb. Katunayan lang na huwag kang susuko, maging persistent at tiyak na may mararating ka. Panglima, manalangin sa Diyos para manatili sa iyo ang kalagayan ng infinite intelligence na kung saan
Makagagawa ka ng mga bagay na imposible para maging posible. Ito yung mga tinalakay ko ng mga naunang videos. Pang-anim, ulit-ulitin lang ang proseso pagkatapos ng tagumpay sa nagawang solusyon, maging matyaga at patuloy na magkaroon ng innovation or pagbabago para mas mag-improve pa ang sistema ng negosyo mo. 7. Ability to adapt sa mabilis na development ng teknolohiya kasama ang mabilis at pagbabago-bago ng sitwasyon at manatiling focus ka lang sa negosyo na ito hanggat hindi ito nagkakaroon ng scale up o yung tinatawag nilang hindi mabilang na dami ng profit or unlimited cash flow. Pag nasa ganitong kalagayan ka na, katunayan ito na nasa level ka na ng totoong tagumpay. At yang tagumpay mo na yan sa negosyo mo ang magbubukas para sa iyo ng mas napakarami pang mga oportunidad para sa mga bagong hamon sa buhay mo sa kalagayan ng mataas na antas ng entrepreneurship or pagiging CEO. Manatili ka dyan hanggat nananatili kang humble at hindi ka nagbabago sa attitude mo, sigurado mananatili ka sa tagumpay mo. Ito yung pinaka-importante, yung last and ultimate value ng kabuuan ng mga pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa mga negosyo. Mapamaliit at o malaking negosyo man ito. Pakinggan mo mabuti ha. Ang products or services mo ay dapat magtagpo, mag-meet or maging fit. Mangyari lang yon kung may malupit ka na value na ilagay sa produkto mo or services mo. Yung value na yon na inilagay mo sa produkto mo ang magbibigay ng ultimate satisfaction sa customers mo or sa kliyente mo. Sa ganyang sitwasyon, the big problem is already been solved. Ibig sabihin, na-solve mo na ang problemang malupit. Dapat magtagpo ang market mo at ang produkto mo. Yun lang yun.